7 healthy habits. Sama-sama sa wellness. Hi mga mommies and daddies! Ako si Teacher Noemi na magbabahagi ng ilang kaalaman tungkol sa masustansyang pagkain. Gusto nyo ba na makasigurong masarap at balanse ang pagkain ng inyong pamilya? Paano ba natin maibibigay ang sapat na nutrisyon sa ating mga anak? Tara! Alamin natin gamit ang Pinggang Pinoy! Una sa lahat, ano nga ba ang Pinggang Pinoy? Ayon sa Food and Nutrition Research Institute, ito ay gabay para sa wastong nutrisyon ng ating pamilya. Ang Pinggang Pinoy ay nagsisilbing food guide para malaman ang recommended proportion ng bawat meal. Ang tatlong food groups ng Pinggang Pinoy ay Go Foods. Sila ang nagbibigay sa atin ng enerhiya para sa araw-araw nating gawain. Grow Foods o ang pagkaing tumutulong sa ating lumaki at lumakas. At ang Glow Foods o ang pagkaing pinoprotektahan tayo sa sakit at nagpapatalas ng ating isip. Makikita rin natin sa Pinggang Pinoy ang water and nutritious beverages. Sa parteng ito, sinasabi na dapat ay uminom tayo ng 8 to 10 glasses of water at isang baso ng gatas araw-araw. Maaaring gamitin ito bilang guide sa paghahanda ng inyong mga pagkain. Sa tulong ng Pinggang Pinoy, mas mapapractice natin ang moderation, variety, at balance. Ano ang moderation? Ang moderation ay ang sapat na dami ng pagkain sa ating pinggan. Ang isang portion ng Go Food sa Pinggang Pinoy ay 1 cup of rice, 4 to 6 small pieces of pandesal, 1 cup ng pansit, o isang medium-sized kamote. Sa Grow Food naman, ang isang portion ay katumbas ng 2 pirasong maliit na isda gaya ng galunggong, 2 hiwa ng malaking isda gaya ng tilapia, 2 servings ng lean meat gaya ng manok o baboy, 2 piraso ng tokwa, o 1 piraso ng itlog. Sa Glow Food naman, ang isang portion ay katumbas ng 1 tasa ng lutong gulay gaya ng pinakbet, 1 pirasong medium-sized na prutas gaya ng saging o dalanghita, o 1 hiwa ng malaking prutas gaya ng pakwan o papaya o kaya naman ay pinya. Importanteng malaman ang tamang dami para sapat ang ating nakukuhang sustansya. Ngayong nalaman na natin ang moderation, ano naman ang variety? Ang variety ay ang pagkain ng iba't ibang uri ng Go, Grow, at Glow Food. Tandaan, walang isang pagkain na naglalaman ng lahat ng sustansya na kailangan natin. Kaya, laging kumain ng iba't ibang uri ng pagkain. Ano naman ang balance? Balanse, dahil may Go, Grow, at Glow ang ating pinggan. Ganyan kahalaga ang Pinggang Pinoy upang makamit ang tamang nutrisyon. Alamin naman natin kung paano maghanda ng pagkain gamit ang Pinggang Pinoy. Magbibigay ako ng isang halimbawa ng one-day meal plan. Para sa agahan, mayroon tayong pritong bangus, ensalada, kanin, saging, at gatas.
Para naman sa tanghalian, maaari tayong maghanda ng chicken tinola na may papaya at malunggay. Ito ay one-dish meal, kaya magkasama na ang grow at glow dito. Samahan din natin ang kanin, isang pisngi ng mangga, at tubig para makumpleto ang pinggang Pinoy. At para sa hapunan, maaari tayong maghanda ng pritong galunggong, pinakbet, kanin, pakwan, at tubig. Sa merienda, maaari tayong maghanda ng kamote, suman, o sandwich. Maaari itong samahan ng masustansyang inumin. Huwag din kalimutan, uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ugaliing sundin ang pinggang Pinoy sa paghahanda ng pagkain para sa ating pamilya. At dyan nagtatapos ang diskusyon natin patungkol sa pinggang Pinoy. Ngayong araw, natutunan natin ang ibig sabihin at kahalagahan ng pinggang Pinoy at kung paano bumuo ng meal plan gamit ito. Kaya, mga mommies and daddies, gamitin natin ang ating natutunan upang mabigyan ang inyong mga anak ng tasty at balanced diet. Muli, ako si Teacher Noemi at sana ay marami kayong natutunan ngayong araw. Hanggang sa muli!